Okay, akalain mo, yung isang kilalang attorney sa Pilipinas. Oo nga. Ito'y attorney ng mga celebrity. Yes. Barkada ko to. Oo nga. Kilalang kilala. Dati-rati ako nagrereklamo sa kanya kapag meron akong mga kaso-kaso at gusto kong kasuhan ng tao. Ngayon, ano? Siya ngayon ang merong isusumbong sa atin. Totoo. Kilala po niyo ito. Ito po isang magaling, matikas, matapang, walang kinakatakutan. Abogado ng bayan. Minsan nagkita kami niyan sa sa Siyang, mahilig din kasi manood ng sine. Ako mahilig. Magaling din kumanta to. Yeah. Oo, yes. Si Attorney Ferdy Topacio. Ayun. Okay, at meron siya isusumbong. May kasama nga mga picture pa nga dun sa kanyang isusumbong. Attorney Topacio, magandang hapon, pare. Yes, parang Rafi, magandang hapon, Maring Ninya. Mabuhay kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Magandang hapon. Long time no hear. So, ano itong, nagpadala ka pa ng picture. So, paki-describe nga, akin ang picture. Itong inyong reklamo para matawagan agad natin yung mga kinukulan, ma-actionan agad itong inyong gustong ilapit na reklamo. Attorney. Oo nga, parang Rafi, pasensya ka na't naabala ko kayo. Ako'y hindi mareklamong tao Kung kakayanin ko rin lang aayusin ko na. Pero sobra naman ito, parang Rafi. Araw-araw na ginawa ng Panginoon dadaan ako dyan, papuntang opisina ko. Matindi naman ang nililikhang traffic nitong paper check. Nako. Sapagkat parang Rafi, ang laki ng pabrika nila. Ang lalaki ng truck na nagde-deliver ng mga materyales sa kanila, mga 10-wheeler. Doon nila pinaparada, parang Rafi, sa Kamagong na napakakitid nga na kalye, 2-lane. Siyempre, magkakaroon doon ng minsan 3 hanggang 4 na truck doon sa isang side, di parado na yung isang lane. Ang nangyayari, hindi pwede ngayong dumaloy ng maayos yung mga motorista dahil naghihintayan kami ngayon, wala naman nagta-traffic. Ayun. So, pag nagkasulubong kami, minsan baka maging ugat pa ng away ng dalawang nagmamaneho Dahil sa init ng ulo. Napakatagal. Parang Rafi, yan siguro 3 minuto nang nalampasan mo na yung area na yan dito sa Bagong Ilog kung walang obstruction. Dahil sa kanila, inaabot ng 30 hanggang 45 minutos. Yan ang pala namin pinag-usapan dito, pare. Yung nakain ng ulo, yung obstruction, double parking, at wala na, sira na yung daloy ng trapiko dahil nga sa pagharang ng mga sasakyan na yan. Pare ko, alam nyo, maraming pabrika dyan, may Robina dyan, etc. Pero itong mga ibang pabrika, gumawa sila ng paraan para yung kanilang lupa magkaroon ng parking para hindi sila nakakaabala. Ito lang bukod tangi itong pabrikang ito, kung bakit naman nagtipid itong may-ari, ayaw niyang papasukin sa loob ng compound niya yung mga nagde-deliver, nandun sa kalye. Ayun. Baka naman sa loob ng kanyang compound, puno na rin. Spin-over na ito, masasakyan hindi natin kasalanan yun. At kung puno yung kanyang compound, hindi naman dapat magdusa yung mga taong wala namang kinalaman sa kanyang negosyo, hindi ba? Sana lamang, pare, kakausapin natin si Colonel Alberto Dulay. Ito, yung naaasahan natin palagi sa TPMO Pasig City Hall. Magandang hapon po, Colonel Dulay. Sir, good afternoon. Magandang hapon niyo. Sir, sa kabilang linya, si Attorney Ferdy Topacio, ang kanya pong reklamo ay yung pong kumpanya dyan na Paper Tech Incorporated sa may Kamagong Street, Barangay Bagong Ilog, Pasig City. May mga picture pa nga ho siya pinakita sa amin, dinala. Ayun, pinakita ho namin sa Action TV. Barado yung kalsada dahil nga po sa mga delivery truck at yung truck po ng kumpanya, wala na sira na po yung daloy ng trapiko. Sabi nga ni Atty. Topacio, sana maiwasan one of these days, baka yan pampag-ugatan ng gulo ng mga motorista. Alam mo, kaya nga ho, nung balitaan ko nung mga 2 linggo na ho. Hindi pa. Mahigit na. Ngayon, naimungkahi ko yan kasi yung ordinansa namin, i-revise po namin. Meron kaming ginagawang one-way, then we will allow parking on one side para at least ang dalo ng traffic, dire-diretso, wala yung pag-aantayan. Yun po ang namin dyan. At saka sa ngayon po, yung kasing yung... Sir, makasingin sir. Sir, bakit hindi na lang po talagang ilinisin po yung lugar na yan? Problema na po ng mga may-ari ng kumpanya, kung walang parking ang kanilang sakyan, edi maghanap sila ng maparkan. Dapat po yung kalye, sir, yan po ay maging malinis para maging maayos po yung daloy ng trapiko, di ho ba? Kasi sa nakikita ko po sa picture, sir, nagiging one-way na lang, sir, dahil nga po, may nakaparada sa kanan. Ngayon, sabihin mo, sir, alam ba, parking sa right muna ngayon, and then next week o bukas kaliwa. Hindi rin, sir, it's still gonna work. It's not gonna work also. Kasi nga po, sir, barado pa rin po yung isang parte ng kalye na dapat po pang two-way yan, naging one-way na lamang po sapagkat yung isang nga pong portion ay binabarahan ng nakapark ng mga sasakyan ng kumpanya, sir.
Opo, yun nga po ang point. Kasi kung yan po no parking street, pwede kami manghuli. Kanya lang po, either na gawin namin one way or gagawin namin two way, no parking. Yun po ang mayayari doon. Kaya yun po ang pinamimilya, ang binigay ko sa sa council kung anong mas maganda ron. Gusto namin, no parking para mahuhuli namin doon. Wala silang Okay, sige sir, habang wala pang ordinansa, for the meantime, meron bang magagawa yung inyong tanggapan para maiwasan po, number one, ako rin po, anti-crime ho tayo dito, yung pong posibilidad na magkakagulo at magiugat pa ng barilan, saksakan, pukpukan ng ulo, di ba sir? Pwede po, pagtawag mo sa akin ng secretary ko, pinapuntahan ko na antay ko lang ang response ko ano nangyari. Sir, baka pwedeng mag-sample kayo, tikitan o hatakin po yung mga sasakyan na dyan. O dili kaya, pwede nyo pong kausapin yung City Hall o barangay na lagyan po ng sign na no parking sign. Para naman sir, maging maayos yung dala ng trapiko dyan. Can you do that, Colonel? Matagal na po ng problema. Sabi niyo po mismo pala, 2 weeks ago pa nireklamo sa inyo. So bakit, anong nangyari sa Colonel at nireklamo pa rin? Hindi naman Aha. Nakalagay na no parking. O paano mo na mahuhuli? Okay. So, ginagawa ko na pag pinapupuntahan at pinaalis namin. Bumabalik pa rin. Tapos kayo kung nagdi-discarga. Ganun po ang ginagawa namin. Kaya nga po, yun ang mamukhain namin. Kung hindi po, lalagyan. So, ang sinasabi niyo po, sir, dapat dito, tama sa, naintindihan ko na kayo, kakausapin namin yung konseho ng Pasig City o dili kaya yung sa barangay para magpasa ng ordinansa to make that street no parking zone. Para nang sagay, may karapatan na kay manikit at manghatak. Tama, sir? Apo. Okay, that makes sense. Sandali naman po, sir. Si Mr. Coco San Juan, ang BPLO, Pasig City Hall. Mr. San Juan, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Sir, yung pong permit daw ng Papertech Incorporated, paso na raw po? Ang nangyari po, nag-apply for renewal itong January, hindi pa po sila nakakabayad at this moment. So, ito, di ko mo yan, may ganyang complaint sa mga Papertech na yan. Bukas papupunta nun natin sa tao natin. Para mautusan sila magbayad ng kanilang permiso at lisensya. Opo. At kapag hindi po sila nakapagbayad, isa na po muna siguro, stop operation. Yun nga po, pagka yun talagang binigyan po ng 3 notice na hindi pa sila nagbayad, talagang bibigyan ho namin ng cease and desist order ho yan. Okay, asahan po namin yan by tomorrow. Opo. Sige. Salamat po sige po. Mr. San Juan. Okay, tawagan niyo ulit yung barangay at saka ulit yung City Hall, si Mayor, o dili kayo si Chairman. Okay, Colonel Dulay. Sir, for the meantime, Colonel, kakausapin po namin si Chairman at saka yung City Hall. Baka, Colonel, pwede muna kayong magpadala ng mga tao yung traffic enforcer para sawayin po yung mga nagpaparking doon na maging maayos po ang dala ng traffic. Can we do that, Colonel Dulay? Colonel Dulay? Okay. Attorney Topacio? Okay. Pare, wala bang nakalagay doon no parking zone sa street na yun? Well, wala akong nakita, parang Rafi. Pero, kasi common sense naman meron naman tayong criminal obstruction of public passages. Na talagang alam naman natin, ang kalye ay kalye. Siguro kung magpapark doon, isang sasakyan, 2 sasakyan, mga residente. Walang ganung makikreate na traffic. Pero ito, Rafi, extraordinary. 3 hanggang 4 na 10-wheeler. Sunod-sunod. So, you can just imagine, mga 500 meters na ang barado. Doon nag-uumpisa ang problema talaga, parang Rafi. Kasi hindi lang isang dipa o 2 dipang kalye ang naharangan nila at hindi lang isang metro ang lapad noong sasakyan. Napakalapad na, napakahaba pa. Ayun. Okay, ulit tawagan mo rin si Colonel Dulay. Okay, hindi kami nagkaintindihan ng Colonel Dulay. So, ang nangyayari pala, hindi lang isang portion ang pinaparadahan, kundi double and triple parking pa sila. Pahaba, parang Rafi, pahaba yung kanilang parking.
Lampas na nga doon sa pabrika nila, iba ng pabrika yung tapat, yung isang pabrika naman katabi nila may parking, kaya walang problema. Doon na sila nakikiparking sa tapat nang hindi naman nila pabrika na. Kaya yun ang malaking problema, napakahaba ng inookupa nilang space at napakalapad. Nagka-traffic na. Ayan, nasa picture Pagkatapos, na pag kabulbul na. magbababa pa sila ng materyales, may darating silang forklift, siga pa yung mga security nila, sila pa nagtatraffic, kami pang patitigilin, kami yung gumagamit ng lansangan. Ayun, okay. Tawagan natin si Colonel Dulay kasi kung sa ano to, sa Quezon City, kahit na gano'n si Ma'am Corazon Menes. Corazon, oo. Diba? Tama nga naman, common sense. Kapag nakabara ka na sa kalye, kahit na walang nakalagay dyan na no parking zone, dapat sawayin at paalisin yung mga sasakyan. Or ito na, no? Oo. Sabi ni Colonel, pwede ba matawagan ulit natin si Colonel Dulay? O dili ka ito. Pero narinig mo naman, Attorney Topacio pare, na yung BPLO, pupunta niyan tomorrow, pag hindi pa nakapagbayad, isasara. Kasi nga, napag-alaman namin na paso na pala yung lisensya niyan at hindi Yun mismo naman, ng BPLO. hindi na sila nagbabayad ng karampatang buwis, nakakaperwisyo pa sila sa mga mamamayan. Abusado, doble pag-abusado. Abusado ay magbayad ng buwis, abusado ng mimerisyo. At least ako, abogado lang. Sila, abusado Hindi, ikaw, kakampi ka ng mga nangangailangan ng tulong. Saka natatakot pa ako isang parang Rafi. Yan yung malapit dun sa, dun sa fire station ng Bagong Ilog. Can you imagine kung may sunog dyan bago ganong kabarado, hindi makakagalaw yung mga fire trucks natin dyan. Obstruction talaga. Okay. Sige. Pare, mag-news break lang kami. Tatawagan namin kayo ulit. Kasi si Colonel Dulay, nahirapan na kami makontak. Kukontak namin si Colonel Dulay and then kukontak namin si City Hall. Parang Rafi, sa laki ng problema. Sige. We'll call you back. Okay, salamat parang Rafi. Okay, thank you. Okay, ulit tawagan nyo yung City Hall. Yung spokesperson ng City Hall, PIO o yung administrator? City Administrator. Sabihin mo sa mga taga City Hall na yan, kakausapin ko sila. Kakatok ako ng 3 beses. Pag hindi, babalik ako. May dala akong pansit. Yun. Pansit malabon. Yun, sarap. Nabanggit pa yun. Oo. Pag wala, pag ayaw tumawag ng mga taga, TPMO, ay yung City Hall, wala silang pantawag, bigyan mo ng load. Pasa mo ng load. Talagang mabait ka nga. Pero mo, papadala ka pa ng pansit, tapos magbibigay ka pa ng load. Ayos. Halos sumakit tiyang ko doon. Okay. Ang haba nun, Odette. Ikaw na. Odette. You na, Odette. Man. Okay. Ikaw na talaga. Okay. Makakausap na ba natin, Odette? Ulit, si Colonel Alberto Dulay. Tama nga naman yung point ni Attorney Topacio, Nins. Kahit na walang nakalagay na no parking zone dyan, the fact na yan ay nakakaharang na sa dahil ng trapiko, common sense na kailangan sawayin yung mga nagdo-double parking na yan, tikita ng obstruction kung kinakailangan dahil nga hindi na naging maayos ang Kasi dahil ng traffic sa lugar. Diba? Tama naman. He should know. He's an attorney. Alam nga niya. Tama nga naman talaga. Diba? Kasi ang sinasabi ni Colonel Dulay, dapat magkaroon mo ng ordinansa. Sabi ko, nga. Sa biglang pakinig, sabi ko, nga, may point nga siya doon. Pero, yung sabi ng Attorney Topacio, which is tama, kung wala pala nakalagay dyan, no parking zone, so pwede pala mag-parking, punuin yung buong kalsada yan. Okay lang, maglagay muna kayo ng no parking zone dyan para hilain namin yung double parking, triple parking, quadruple parking. Ganun ba ibig sabihin? Hindi. Colonel Dulay, magandang hapon po, sir. Colonel. Hello, good afternoon. Opo. Sir, may point nga naman si Attorney Topacio. Hello, Colonel Dulay. Napuputol-putol si Colonel Dulay. Okay. Ringing ulit. Di ba dapat ulit City Hall? Di ba? Na sino makakausap natin? Si Chairman. Makakausap natin. Hindi, dapat mas maganda talaga si Odette, si Colonel Dulay, dili kay mga tao niya Hindi Odette, yung not the secretary. Sorry Odette Sorry. And Caron. Hindi, ayoko yung mga barangay secretary. Si chairman mismo, kasi si chairman, siya yung mag-initiate na para magpasa ng ordinansa and make that street a no parking zone totally. Wala nang dahilan pa para mag-park sila. Si barangay secretary, wala papasabi niya kay chairman. Pero mas maganda si Colonel Dulay. Okay.
kasi dapat ang Paper Tech bilang kumpanya, may sarili silang parking. Di ba? Sila Kung yung sa Manila nga, napatigil natin, bakit dito sa Pasig? Di ba? Remember, may mga truck doon sa Manila na isinumbong sa atin, na nagkakabalanda-balanda, o wala namang no parking zone nakalagay doon. Bakit napalinis? Bakit dito sa Pasig? Parang si chairman pa nga may-ari nun pero di ba? Hindi nga, Odette, ikaw naman. Si Colonel nga, kasi si Colonel may magagawa siya kung gugustuhin talaga ni Colonel. Of course, si Colonel nga, di ba? O yung mga alipores ni Colonel, o yung mga taga, di ba? Yung mga taga City Hall. Excited na nata to si Odette sa weekend. Hindi kita isasama. Sige ka. Ha? Mukhang tatamad-tamad ka. Huwag isama. Huwag na isama. Sumunod na lang siya. Pag hindi na kontak. Sige. Tricycle. Sakay ka ng tricycle papunta dun sa lugar na yun, kung saan man yun. Colonel Dulay, magandang hapon. Magandang hapon po. Sir, may point nga naman yung komplena na si Attorney Ferdinand Topacio na kahit na wala hong nakalagay na no parking zone, the fact na sira sa daloy ng traffic, nakakabalanda yung mga sakyanan, baka pwede, sir, sawayin nyo at hulihin nyo, ito nyo po yan, sir. Kahit na wala nakalagay no parking zone, sir, kung hindi na naging maayos yung daloy ng traffic sa lugar na yan, why not? Di ho ba? Opo. Sa mga kwanho. Kaya nga pag pinapasyalan ho yan, kasi alam nyo, mga side street po yan sa ngayon, sa mga major road kami. Colonel, sorry sir, Colonel, magkaibigan tayo, Colonel, and I value your friendship. Ano po? Pero Colonel, meron po kasing bumbero sa unahan noon, at ang nakakatakot, sir, pag nagkaroon ng sunog, yung bumbero po, hindi na po makakalabas yung mga truck. At saka isa pa, sir, kung nagawa ho ito sa Maynila, sir, now the same din ho, walang nakalagay na no parking zone, napalinis ho, dahil sa tawag ho namin sa traffic na Manila, napalinis po ng traffic doon. At wala nang nagpaparking ng mga truck. So ito, sir, pwede nyo naman siguro obligahin, sir, kung talagang gugustuhin nyo po, Colonel, sir? Dinadaanan nga po yun. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, hindi pa ho nila kinukomplain dyan. Pagka meron ho doon, pinupuntahan ho namin. Talagang pag-iikot ho dyan, sinasabihan, pagka hindi ho umalis, tinitigitan po paano namin yan, sir, dyan. pag alis ninyo, pag talikod nyo, di paparking ulit. So, ano yung sa tingin kita nyo pong solusyon? Na pangmatagalang solusyon na para abusado ho pala itong paper tech na ito, sa ayon po sa City Hall, hindi raw nagbabayad ng buwis ito. Kaya nga po yung kanila pong lisensya, mukhang yung kanilang permit, ika-cancela po. Pwede ho, kami hanggang sa sasakyan lang po kami. What I'm trying to point out dito, sir, wag ho kayo matakot na enforce yung batas laban sa mga lukulukong ito dahil sila po yung mga abusado, hindi ho nagbabayad ng buwis. So, sir, therefore, kailangan, sir, malinis na po yung kalye na yun, alisin na po yung mga nakabalando nila mga sasakyan, di ba, sir? Inaalis po namin. Ang huli ho namin, ang dami rito sa illegal parking. Maraming pinututuho kami, dinadala sa MMDA. Okay, sa January hanggang February. Attorney Topacio. Yes, sir. Okay, sabi ni Colonel Dulay, totoo ba na marami na raw silang nato dyan? Well, hindi ko po alam. In fairness naman kay Colonel Dulay, palagay ko naman isang marangal na tao isang officer and a gentleman, palagay ko naman totoo naman yung sinasabi niya. Ngunit yung tama po kayo, parang Rafi Ang hirap pagtalikod natin ng mga may kapangyarihan, naririyan na naman. Katulad ngayon, actually, bago po ako nagpadala ng liham sa inyo, baka ka ako nalinis na nga yan at mapahiya ako. Dumaan po ulit ako dyan kaninang umaga. Ganun pa rin po sitwasyon. Ayun. Walang Consistent pagbabago. Consistent. So, Colonel Dulay, baka, sir, ipapapahid ko sa inyo. Ngayon po, pinapuntahan ko na ho ngayon. Sige nga kung merong nakaparking. Wala pa po yung nag-report sa akin kung meron nakaparking doon. Colonel Dulay, walang galang na po, no? Try nyo po ng umaga sapagkat mga nababara po kami dyan minsan ang mga alas 10, alas 11 po. Yung mga hanggang bandang hapon. Yung nanay ko po nung isang araw, pumunta pong bangko para magsweldo, nabara din po dyan Mga bandang hapon. Sige po. Yung mga ganun pong oras po ang malimit, nagde-deliver po yung mga truck. Mga alas 10 po. Opo, yung mga umaga po. Opo. At alam po naman ng mga residente po dyan at yung mga nagtitinda po dyan, may isa pong pabrika doon po, nakausap ko rin yung security guard kasi
nilapitan ko yung security guard nung tapat na pabrika. Akala ko kasama sila. Sabi nila, pati nga po daw sila naiinis dun sa pabrikang yon kasi sila po may parking sila para nasa sarili nila. Na yun po ay nasa loob ng kanilang property line. Pati daw nga sila ay naiinis sapagkat sila rin po ay napeperwisyo dahil nga po dito sa paper tech na ito. Nagagalit din po yung security guard doon. Sapagkat nahihirapan din po sila mag-ayos ng traffic doon at nadadamay po sila. Pababantayan ko na ho para makasiguro tayo. Siguro mga 1 week to Colonel, sapagkat talaga naman po dito sa atin sa Pilipinas, wag naman magagalit yung mga negosyante natin, hanggang makakalusot po, lulusot Ngayon, talagang ganun po. At kaya nga po, wala kaming tigil din naman. Dahil siyempre, alam niyo naman, gaya kahapon, matraffic ko sa C5. So, inasikaso ho namin yun. Ay kung saan-saan nagdaanan. Kahapon may dulo nagdaanan dito. Sorry, Colonel, mawalang galang na po, Colonel. Kung kayo po ay mag-start ng mag-tow ng mga delivery truck nila, I think, Colonel, hindi na ulit yan dahil masakit to sa bulsa na sila ho'y magbayad ng multa sa pagtutow at yung perwisyo idudulot niyan. So siguro, sir, baka yung sorry sir, mawalang galang ulit for the second time. Baka yung sinasabi ng bata nyo, Tino, tapos naman hindi naman pala Tino, nagsinungaling lang po sa inyo. May record ho kami rito. Kanya lang, maring wala nga ho ron. Dahil puro main road muna ho, inuuna namin ngayon. Pero makikita natin na magpadala ho kayo rito ng tao at makikita nyo kung ilan ang huli namin sa towing sa buong Pasig po. So asahan po, sa buong Pasig po. Pero ibig sabihin sa lugar na yun, sir, mawalang galang ulit for the third time, Colonel. Sabi ko nga, sir, kung ako pong may-ari ng kumpanya at palagi natuto po yung aking mga truck, ay hindi na ako papark dyan kasi ayoko na po magbayad sa towing at saka ayoko na po maperwisyo. So ibig sabihin, sir, baka hindi talaga natuto ito. Kasi ang towing po namin ngayon ay siraan ho. Ang isa lang ang gumagana. So, ang ginagawa ko po dyan, kumukuha ko sa MMDA po, sa impounding area kay Atty. Nunez. Sige po. So sige, sir, ubos na ng oras natin. So, Colonel, please lang, mag-sample kayo, sir, para naman magkaroon ng respeto itong paper tech. Walang respeto, hindi kayo ginagalang nito, bastos po ito, kasi pati yung City Hall, binabastos nila, hindi nila binabayaran yung kanilang buwis sa City Hall. Di ba, sir? Sige po. Salamat po, Colonel. Bukas by Friday, babalikan namin si Atty. Topacio kung ano pong nangyari na. Okay, Colonel? Sige. Maraming salamat po, Colonel Dulay. Mabuhay ho kayo. Colonel. Okay. Atty. Topacio, pare. Pareho, maraming salamat at alam mo, ginagawa ko to para hindi lamang para sa sarili ko, kundi para dun sa mga residente rin doon na talagang hirap na ang sitwasyon dahil dito sa paper tech na ito. Sa Friday, babalikan ka namin kung talagang meron ng pagbabago. Okay lang? Okay lang, Paring Rafi, at natutulong na rin ako. Ako na mismo babalik doon. Okay. By that time, kung wala pa rin, makakausap na natin for sure yung pinaka-mayor na, si Yorme. Palagi ko naman, hindi rin pababayaan ni Yorme yan. Sabagkat talagang abala, Paring Rafi, tukot hanggang doon sa may hanggang doon sa may papasok sa C5, tumutukod. Kasi ako mismo, di ba, nung nandun pa tayo sa Novaliches News, yung sabi ko, Borromeo and EDSA, Scout Borromeo, sakit sa ulo yan nun sa akin. Sige, salamat, attorney. Salamat sa pagmamalasakit mo, Paring Rafi. More power to you at saka kay Madam Nina. Ayun, Friday, mag-usap ulit tayo. Okay? Yes, sir. Salamat po. Ito, Idol, sabi ni J.R. Ortega Launyo, Idol, sa Amerika, napanood ko kapag ang sasakyan mo nakabalagbag sa daan, binubukat ng crane o tinutulak ng bulldozer, dapat ganyan din dito sa atin. Wala tayong gamitan ng gano'n. Kaya nga mayaman na bansa yung kasi binabagit. Amerika, dito sa atin. Sos Joseph. Dito, towing nga daw, sabi ni Colonel Dulay, iisa lang gumagana. Iisa lang. Kaya MMDA pa siya, kay Atty. Nunez pa siya umaano. Hindi, this time, pag talaga makulit yung paper tech na yan, marami naman dyan yung mga fly-by-night, yung mga illegal towing company. O yan, kung nakikinig kayo, mga illegal towing company, pwede niyong puntahan yung Camagong Street, magsawa kayo sa teritoryo. Pwede kayo tumawag. Halimbawa, kayo ay towing company ng Valenzuela. Towing company kayo ng Makati o ng Caloocan. Tumawid kayo, pumunta kayo dyan sa Pasig, nagtow kayo dyan sa may Camagong Street. Promise po, Pexman, pag nagsumbong mo sa amin yung natow dyan sa may Camagong Street, sasabihin ko, ano kanyo? Ulit-ulitin ko, ano kanyo? Hanggang sa magsawa na magsusumbong, aalis na lang. Promise ho yan, Pexman. Magtawid at teritoryo na kayo, magsawa kayo doon. Ayan na, yung mga
Juan Tusawa, yung Ang daming mga truck daw po doon. Ang daming... mga illegal towing company. Hindi nga, seryoso. Nananawagan tayo. Nananawagan kami sa mga illegal towing company. Gusto nyong kumita, quick money, at kami ho, hindi na imik. Kasi kami naman talagang pinagsumbungan sa mga illegal towing na yan. Pumunta kayo dyan sa Camagong Street. Ay, pwede, Idol, kasi accredited sila ng MMDA sa buong Metro Manila, buong NCR. Tama. Yung mga tow truck, Accredited kayo, mga magsama din kayo ng mga towing company. traffic enforcer nyo na mabilis din. Mag-issue ng ticket. Sa May Camagong Street, Barangay Bagong Ilog yan. Pasig O yan City. Santo Niño Towing, punta nyo na yan. Tsaka ano pa bang mga towing company? Ano ba yung mga towing company, Odette, na palagi na reklamo? Na-accredited na MMDA. Accredited naman sila ng MMDA, so pwede, buong Metro Manila ang sako. Odette, tawagan mo yung sa towing, yung sa impounding area ng MMDA. Oo. Maraming contact Si yun. Attorney Nunez, oo. Oo, maraming contact yun. Papuntahin na sa Camagong Street. Bukas, walis yan. For sure. Eto, marami na nakikinig sa atin. Pumunta na ako kayo. Anyway, wag ho kayo matakot, mga magtuto, dahil yung paper tech na yan, wala raw palang permit yan, hindi nang babayad ng buwis yan sa munisipyo. Palagay ko mas effective pa yung panawagan mo. Di ba? Mas effective at mas mabilis na aksyon. Halos araw-araw, may nagreklamo po dito na nato illegally, dahil gan daw, meron pa nga dyan, di ba, bumibili lang ng soft drinks. Nakasakay pa yung kanyang Yung kanyang painante. painante at saka yung... O titingnan lang yung driver. gulong. Hinihila na. Ito, dyan na sa may Camagong Street. Ba, jackpot kayo dyan, no? Magsawa kayo. Magsawa kayo. Di ba? Lahat, illegal towing, lusubin nyo na yan. Free for all. Tama. Yan ito ang mga illegal towing company. Camagong Street, Barangay, Bagong Ilog, Pasig, Papertech Incorporated. Tuwing rush hour daw po yan, sa 10 umaga. o'clock ng umaga. At maging sa hapon. At huwag kayo mag-alala kapag yung security guard doon, hinaras kayo, sumbong nyo sa aming security guard. Tutulungan namin kayo. Padidisarma natin security guard. Pasisibak natin. Kakampi nyo naman kami dyan. Kakampi nyo na kami dyan. Kayo mga security guard, dahil illegal, huwag kayong gumalaw, dahil kapag kayo gumalaw, kaaway nyo kami. Kahit na mahal namin mga security guard. Pero huwag kayong sumunod sa maling utos. Kasi mali naman utos na. Hayaan mo lang mag-illegal park dyan. Obstruction naman sila eh. Ayan, Palagay ko, mainam na ano yan, na solusyon. Magandang solusyon, no? Bukas mga towing company. Marami. Meron pa nga dyan, yung Valenzuela, tumatawid ng Makati. Total, hirap na hirap silang maghanap ngayon. O dyan. Sabi ni Colonel Dulay, isa lang daw yung sila, magfiesta. Magpiesta na kayo dyan. Dalhin nyo na maraming truck kasi pag umagat, umahaba daw, di ba? Sabi ni Atty. Topacio hanggang dulo-dulo. Isipin mo yan, makatulang kayo dyan araw-araw ng 10 truck, di kota na. 10 times 3,500, 35,000. Di ba? Ayun, kota na. Ayos na Kung mga 30, yung mga nakabalandra doon. 30 araw-araw, kaya nyo yun. Sige, tingnan natin. Kung tumugon ba sa panawagan natin yung mga illegal towing company. Bukas malalaman natin yan, magkakaalaman kay Atty. Topacio. Pero talaga, Nins, isang paraan dyan ay yung to make that street a no parking zone. Then, meron ng dahilan na para mag-tow sila na mag-tow yung munisipyo through ordinance. Pero kahit na meron, alam mo, no parking, kung ayaw mag-tow pa rin talaga ng munisipyo, ng mga kinakukulan dyan, dahil sa pilak, useless din. Oo. Kahit pa siguro gaano kalaking ilalagay mong no parking. Di ba? Tulad yan sa amin, magaling yung si chairman, kaya lang, siyempre, wala naman towing company o tow truck yung aming barangay. Nakalagay doon, one-side parking. Hindi na susunod. Nagdo-double parking. Kaya ang ginagawa ko na lang, sabi ko sana pumasyal man dito yung pitik side mirror gang. Hanggang ngayon ba? Tuloy-tuloy pa rin yung mga... Papasumpong-sumpong lang Dati kasi nung panahon, pati ako, guilty ako, napaparking ako dyan. Napitikan kami ng side mirror. Hindi na ako pumaparking doon. Kaya dapat siguro masampulan. Dyan, punta kayo dyan sa scout area, pumitik. Yung mga nagdodouble parking lang. Pag yung sa tamang parking, huwag niyong pitikin. Spare nyo yun. Kung kayo ay makakating kamay, hindi ko sinasabi magnakaw kayo. Sabihin, huwag niyong pitikin pag maayos naman parking. Ngayon, kung nakabalanda, perwisyo, abay,
bahala kayo, matanda na kayo. Kung ano ba masama o hindi masama. hindi nga di ba? Nakakaano Nakakapikon na kasi, nakakasawa pa ulit-ulit. Nakakapikon Tapos ikaw pa yung masamanin. Halimbawa, may double parking dyan. So ngayon, minamanuver mo dahan-dahan, gagapang ka na parang ahas yung para baybayin mo yung napakitid na lugar. Nakasimangot sa iyo mga may-ari ng sakyan. Imbis na sila'y mayukot, mahiya. Simangutan ka pa nila. At imando ka na Walang mando. Titingnan pa nila kung mababangga mo sa kanila. At naka-ready pa yung mga camera nila para picturean ka kung nabangga. Ops, sisingilin kita kasi pero sila yung may kasalanan kasi napakakitid. Sila na nga yung abusado, sila pa yung matapang. Only in the Philippines. Talaga. Sige. Okay, si Jed pa. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.